Hello, Leia, bakit nasabi ng White House na walang magiging epekto sa re-election bid ni Biden ang mga nangyayaring kilos protesta? Noel, naniniwala ang mga opisyal ng White House na pipiliin pa din ng mga Democrat na ayaw sa naturang US policy ang Pangulo kumpara kay Trump sa nalalapit na presidential election. Nakatakda namang magbigay ng commencement address ang presidente sa Morehouse College kung saan maaaring matalakay nito ang issue. Sinabi ni White House Senior Deputy Press Secretary Andrew Bates na patuloy na nakikinig at naiintindihan ng Pangulo ang masakit na pangyayari sa mga tao sa Gaza. Nais umano nitong mapigilan ang pagkasawi ng mga sibilyan at mga inosente. Sa isang survey na isinagawa sa Institute of Politics o IOP sa Harvard Kennedy School, mas nakatuon ang pansin ng mga kabataan o yung edad 18 hanggang 29 anyos sa mga usapin ukol sa housing costs at inflation. Nasa listahan din ang taxes, gun violence at trabaho. Pang-15 sa listahan ang ukol sa Israel at Palestine. Sa kasalukuyan, nananatiling halos pantay naman ang ranking nina Biden at Trump sa national polls. Balik sa iyo, Noel. Leia, may iba pa bang survey ukol sa pulso ng tao sa mga kasalukuyang nagaganap sa bansa kaugnay ng nalalapit na eleksyon? Yes, Noel, nakita sa isang survey na hati ang mga Democrat sa pag-handle ni President Biden sa gyera sa Gaza at sa mga protesta sa mga US campuses. 44% sa kanila ay di sang-ayon sa pag-handle ng crisis sa Gaza at 51% naman ang di sang-ayon sa pag-handle nito sa mga kilos protesta. Bagaman bumaba ang suporta ng mga kabataang botante kay President Biden, pabor pa rin sila sa kanya. 3% na lamang si Biden kumpara kay Trump sa mga Amerikanong edad 18 to 29. Noel? Alright, maraming salamat, Leia Salar mula sa Maine, USA.